Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Mia, tapos ka na bang maligo? Tapos na ako, nagpapatuyo na lang ako ng buhok. Ay sige, ihahanda ko na ang kalabaw. Tawagin mo lang ako kapag ayos ka na. Ikakabit ko lang yung kariton. Si Jun ba nabihisan mo na? Hindi pa, pero mabilis na lang naman yun. Ihahanda ko lang muna yung sasakyan natin. Ay, konting tiis na lang, lalabas ka na rin anak. Huwag mo akong pahirapan ha. Pupunta tayo sa manghihilot para masiguro kong healthy ang paglabas mo. Pasensya ka na at sa hilot lang tayo umaasa ha. Napakalayo kasi ng ospital eh. Mama? O anak, magbihis ka na. Pupunta tayo sa manghihilot. Pinaghanda na kita ng damit. Suotin mo na. Nagdala na rin ako ng mga damit natin para kung pagpapawisan tayo ay may pamalit tayo. Pwede po bang hindi sumama, Mama? Aba, himala. Samantalang kung saan ako pupunta, gusto mo kasama ka. Natatakot po ako eh. Bakit naman? Baka abutan po tayo ulit ng dilim. Nandito naman kami ng papa mo. Ayoko na po rito, Mama. Uwi na po tayo sa Maynila. Wala na tayong uuwian doon, anak. Hindi na pwede. Ayoko na po rito, Mama. Ano ba, June? Ang arte-arte mo, ha? Sumasakit ang tiyan ko sa'yo eh. Aray! Anong meron? Okay ka lang, mahal? Kausapin mo nga yung anak mo. Ayaw ditong tumira eh. Ay nako, anak. Pasensya ka na. Dito na tayo titira sa probinsya ng lola mo. Masaya naman dito eh. Bakit ba ayaw mo? May masamang bata po rito. Masama siya lagi makatingin. Bata? Kapitbahay ba natin? Hindi ko po alam. Lagi siyang nakasilip sa bintana. Lagi po siyang galit. Sira ulo yun ah. Sino ba siya para ganunin ka? Ituro mo sa akin, ingungud-ngud ko. Kumalma ka nga, Mia. Baka mga nakabigla niyan eh. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan na apihin ang anak ko? Mamaya na natin isipin yan. Kailangan na natin pumunta sa manghihilot. Nakakainis kasi. Bakit kailangan pa natin pumunta ron? Dapat sa ospital talaga tayo. Malayo kasi ang ospital sa atin. At saka nakakahiya kay nanay na hindi tayo susunod sa mga utos niya para sa'yo. Bago siya mamatay, binilin niya sa akin to. Oo na. Kung minsan talaga pakiramdam ko ikaw ang anak ng nanay ko eh. Kung hindi lang ako nangako sa kanya na dito na lang tumira, eh hindi talaga ako uuwi. Inayos ko na ang kariton. Halika na. Nakikinig ka ba sa akin? Nakakainis ka talaga. Bakit namang nagalit ka bigla? Tulungan mo na nga ako nang matapos na ito. Oh, suotin mo to. Ano ba yan? Bakit pinapasuot mo sa akin ng bawang? Mukha ba akong bahaw na igigisa? Huwag ka na makulit. Pangontra to. Pangontra saan? Sa mga aswang. Diyos ko, naniniwala ka talaga ron? Laking Maynila ka pa naman tapos ganyan ka mag-isip? Baka may sibuyas ka pa dyan. Kulang na lang mantika. Wala akong sibuyas. Pero may asin ako. Puwisit ka talaga. Bilisan mo na. Tapos na ako. Binihisan ko na rin si June. Mama! Hindi pwede. Gusto mong lapitan ka rito ng multo? Huwag mo akong inisin ha. Sumasakit ang tiyan ko. Ray, ano ba? Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Kumalma ka lang. Huwag ka sumigaw. Alam mong natataranta ako kapag galit ka na eh. Eh bakit kasi nakatunganga ka pa dyan? Talagang manganganak ako sa'yo nang wala sa oras eh. Heto na, halika na. Lalayan na kita palabas. John, humawa ka sa akin. Huwag ka matakot. Hindi lalapit ang batang yun sa atin. Sa mama mo pa lang, matatakot na yun. Sira ulo ka talaga. Ginagalit mo talaga ako? Hindi. Love you. Love you ka dyan. Pasalamat ka, mahal kita kung hindi iniwan na talaga kita. Oh, dahan-dahan sa pag-akyat. Yan. Oh, Jun, halika na. Bubuhatin kita. Ayan. Sige, tumabi ka lang dyan kay mama mo ha. Sasakay na ako kay Kala. Kala? Itong si Kala. Ibig sabihin, kalabaw. Ewan ko sa'yo. Pati kalabaw pinangalanan mo? May buhay din si Kala.
Siya ang tumutulong sa atin sa mga gawain, ha? Hay, marunong ka bang sumakay sa kalabaw? Hindi ba laking Maynila ka? Kaya ko to. Parang sumasakay ka lang naman sa motor hindi ba? Kinakabahan ako sa'yo, Ray. Maniwala ka sa akin, kaya ko to. Tsaka parehas lang naman tayong lumaki sa Maynila. Parehas lang naman tayong walang alam sa... Uy, Kala, kumalma ka. Ray, putik ka. Muntik na kaming malaglag ng anak mo. Sira ulo ka. Umalis ka nga dyan. Ako nang magpapaandar. Ano ka ba? Kaya ko to. Magtiwala ka lang. Wala akong tiwala sa'yo. Hayop ka. Huwag ka nga sigaw na sigaw. Umiiyak na yung anak mo. Bakit po kayo nag-aaway? Tumahan ka na. Nagbibiruan lang kami ng papa mo. Kala, tulungan mo kami makarating sa manghihilot, ha? Hindi ba ilang beses na tayong nakarating doon? Pasensya ka na, ha? Wala kasi ang amo mo May inaasikaso si tatay. Kaya ako muna ang magmamaneho sa'yo, ha? Bati tayo, ha? Hay, sang tagal niyong mag-uusap. Baka abutin tayo ng dilim nito Ayan, umandar na siya. Sabi ko sa'yo, kaya ko to Mabait talaga ang Kala ko na yan. Hindi katulad ng anak ng amo niya. Ako ba pinariringgan mo? Hindi. Habang nasa daan ay napapansin ni Mia na palingon-lingon ang anak niya. Kapag may tila kumakaluskos ay nagtatago si June sa likuran niya at matindi ang kapit sa kanyang bestida. Bigla na lamang itong naghysterikal at umiiyak. June, ano bang nangyayari sa'yo? Mama, may sumusunod po sa atin. Sumusunod? Saan? Doon po, yung bata sinusundan po tayo. Yung batang umaway sa'yo? Lintik lang ang walang ganti. Diyan ka lang sa likuran ko, Ayos lang ba kayong dalawa dyan? Ihinto mo nga muna, Ray. Oh, bakit naman? Sumusunod daw sa atin yung batang umaway sa kanya. Ano? Bakit naman siya susunod? Sa tingin mo alam ko kung bakit? Ang init na naman ang ulo niya. Para kasing hindi ka nag-iisip Hindi po ako ang inaaway niya. Ha? Sino? Mama, tumakbo po siya. Ang bilis po niyang tumakbo. Saan? Nagtago po siya sa likod ng puno na yun, Ray, pakicheck naman yung puno, Nandun daw nakatago yung bata. Dito lang kayo. Titignan ko. Huwag kayong aalis dyan, ha? Biglang lumamig ang ihip ng hangin, Parang uulan pa yata. June, ano bang itsura ng bata na yun? Malaki po ang tiyan niya na may nakalabas na malaking tali mula sa tiyan niya. Malaki po ang tenga niya at mahaba po ang dila. Kulubot po ang mukha niya. Para po siyang matanda pero parang baby po ang katawan. Mahaba ang dila? Naiisip ko palang naiirita na ako. Bakit ka ba inaaway nun? Sinaktan mo ba? Inaway mo, no? Hindi po ako ang inaaway niya. Kung ganun, sino? Yung ano po? Yung ano nga? Bakit nakatingin ka sa tiyan ko? Yan po ang inaaway niya. Galit po siya kaya kukunin niya raw po si baby. Ano yun? Hindi kita narinig may sumigaw kasi. Narinig mo ba? Parang may humiyaw Siya po yun. Natatakot po ako, Mama. Payakap po. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Wala naman akong batang nakita ron, anak. Malaking kahoy lang yung nakita ko. Ray, narinig mo ba yung narinig namin kanina? Parang may humiyaw Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Kainis ka talaga. Mas naduduwag ka pa kaysa sa akin Lumamig ang simoy ng hangin. Mama! Bakit ba anak? Nasa likod po yata yung bata. Nakakatakot naman pala sa lugar na to. Natatakot na ako, Mia. Napakaduwag mo talaga. Nakakainis. Natatakot na nga ang anak mo, natatakot ka rin. Ano ba naman yan, Ray? Anong pinapahid mo sa kariton? Isuot mo tong kwintas na bawang. Ayoko nga, ang baho-baho niyan Ikaw kaya ang magsuot. Ikaw na lang, anak. Para layuan ka ng mga masamang engkanto o nilalang. Pakiramdam ko, hindi lang bata ang sumusunod sa atin. Baka engkanto o mas malala, aswang.
Pwede ba tumigil ka nga sa malikot mong imahinasyon? Natatakot lalo si Jun sa sinasabi mo eh. Bakit hindi ka kumilos na lang at pumunta ka sa kalabaw at paandarin mo na nang makaalis na tayo rito? Mama, sabi niya susundan niya raw tayo kahit saan. Subukan niyang magpakita sa akin. Kahit bata siya pa, patulan ko siya. Ano raw bang pangalan niya? Wala po siya pangalan. Pwede ba yung walang pangalan? Lahat ng bata may pangalan. Ay nako, hindi bali na nga, okay lang. Tumahan ka na ha, nandito lang kami ng papa mo, hindi ka namin pababayaan. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na sila sa tahanan ng manghihilot na si Aling Lita. Napansin nilang medyo mahaba ang pila kaya walang alinlangang nakapila na rin sila. Nag-iisang hilot lamang si Aling Lita na malapit sa kanilang baryo. Sila ang pinakadulo sa pila. Susunod na po. Kami po! Pasok na po kayo. Ray, huy, huwag kang matulog dyan. Buhatin mo tong anak mo. Ako nang susunod. Dahan-dahanin mo ha, baka magising. Ang hirap patahanin niyang anak mo, parang ikaw. Ako ba talaga? Sige na, mahal. Akong bahala rito. Susunod kami sa'yo. Magandang hapon po. Humiga ka. Mukhang kabwadan mo na. Opo. Rene, kuhanan mo nga ako ng halaman sa likuran natin. Tatapalan ko lang ang tiyan niya mamaya pagkatapos ko siyang hilutin. Opo, Nay. Anong pangalan mo? Mia po. Kasama mo ang mag-ama mo. Siguradong malayo ang lugar niyo. Opo, matagal na biyahe rin. Nasa labas po sila pero papasok na rin po. Nauna lang ako. Sige. Masakit po, Aling Lita. Huwag kang malikot. Kailangan kitang hilutin dahil hindi maganda ang posisyon ng anak mo. Hindi pa siya umiikot. Hahayaan kitang kapain mo ang tiyan mo. Ilalagay ko ang kamay mo sa uluhan ng bata, nakakapa mo ba? Opo. Nasa bandang sikmura ko po. Kaya huwag kang maarte. Hindi dapat ganyan ang pwesto niyan kung kabuanan mo na. Dapat umikot na siya dahil kung hindi manganganak ang suhi at dalawang mong paa ay nasa hukay kapag nagkataon. Ganun po ba? Sige po, kayo na po ang bahala. Nay, may nakita akong hindi pangkaraniwang nilalang. Nakamasid siya sa likod bahay. Bakit ang sama po ng tingin niyo sa akin, Aling Lita? Ikaw ang dahilan kung bakit nandito siya. Sino po? Madali ka rin Magsunog ka ng goma o hindi kaya magsaboy ka ng asin sa paligid ng bahay. Sandali po. Ano po bang nangyayari? Bakit ba ang tagal mong pumasok? Para kang hindi asawa. Ang asawa mo sinusundan ng aswang. Sorry po. Binuhat ko pa kasi tong anak ko. Natutulog na kasi. Ano po yung sinabi ninyo? Aswang? Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga nangyayari. Bibigyan ko kayo ng mga bagay na pwede niyong gawin para makaiwas sa aswang. Hindi pangkaraniwan ang humahabol sa iyo ngayon. Aling Lita, nasa moderno na po tayong panahon. Naniniwala pa rin po ba kayo sa aswang? Totoo ang mga aswang at walang masama kung susunod ka sa pamahiin at tradisyon upang hindi ka mapahamak. Ako po naniniwala sa aswang. Ano pong pwede namin gawin para maiwasan yun? Nakakatakot naman. Una, huwag kang maging duwag. Nararamdaman kong matatakutin ka at mas lalong nararamdaman ng aswang yun. Kapag alam nilang ganun ka, naiisip nila ang malaking tsansa na mananalo sa labanan. Hindi na po yan mababago. Sadyang matatakutin po yan, Aling Lita. Pinilit ko nga lang po yan na magpakasal sa akin dahil takot po yan pati sa responsibilidad. Grabe ka naman sa akin, mahal. Hindi ako takot. Hindi ka takot pero nauutal ka nga dyan, Ewan ko sa'yo. Seryosong bagay ito pero nagagawa niyo pang mag-asaran. Mga kabataan nga naman ngayon. Basta maglagay kayo ng mga pangontra gaya ng bawang at asin. Kung may holy water kayo ay gamitin niyo rin. Malakas ang aswang na umaaligid sa inyo. Nararamdaman ko siya. Nay, tama po kayo. Isa siyang kuripap. Naitaboy ko na po. Ano po?
Ang kuripap ay tila kaparehas lamang ng tiyanak, ngunit mas malakas sila. Kulubot ang mukha niya at may pusod pang nakalaylay sa kanya. Ah, okay. Hindi ka pa rin naniniwala, ano? Hindi ko po alam kung maniniwala ako. Kasi sa Maynila naman po walang ganyang aswang-aswang eh. Kathang isip lang po yan ng mga tao. Mga taong nakatira na lang sa liblib na lugar ang mga mangmang sa ganyang kaisipan. Mia, ang bunganga mo. Ay, pasensya na po kayo, Aling Lita. Matatas lang po talaga ang dila niyan. Maniwala po kayo. Hindi niya po yan intensyon. Ano ba, Ray? Totoo naman na hindi totoo ang aswang eh. Tumigil ka na nga. Kung ganon, maaari ka nang umalis. Tapos na ang paghihilot ko sa'yo. Mag-iingat ka at sana wag ka nang bumalik dito. Sandali lang po. Pwede po ba akong magtanong? Ang mga ganong aswang, lahat po ba ng mga buntis ay pinakikitaan ng aswang na yun? Hindi. Sa lahat ng nagpahilot sa akin ngayon, tanging kayo lang ang sinusundan ng aswang. Bakit po kaya? Galit ang mga kuripap sa mga pabayang magulang, lalo na sa mga taong nagpapalaglag o pinabayaan ng anak. Hindi naman po nagpalaglag ang asawa ko. Aksidente ang naganap na kung sana ay naagapan hindi sana mawawala. Pero bago yung anak niyong natutulog, meron ka pa sanang panganay, hindi ba? Paano niyo po? Nalaman? Hindi mo na kailangang malaman dahil mangmang lang ang naniniwala sa ganitong kaisipan, hindi ba? Pasensya na po kayo kung may nasabi kong masama. Opinyon mo yan at wala ako sa posisyon na diktahan ka. Marahil naaamoy ng aswang ang ginawa mo noon kaya kanya hinahabol. Kukunin niya ang bata sa sinapupunan mo upang hindi na maging tiyanak o maabandona ang bata. Ganon ang iniisip ng mga kuripap kaya sumusugod sila. Totoo ang sinabi ni nanay. Minsan na rin kaming sinugod ng kuripap. Nakuha niya ang anak ko, maging ang aking asawa ay napatay niya. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin ang hindi ko paniniwala sa mga aswang noon. Kaya hanggat maaari, malabanan na ninyo. May ibibigay akong kwintas sa anak mo. Anong pangalan niya? June po. Ingatan niyo si Jude dahil siya ay lapitin ng masasamang elemento at nilalang. Sa pakiwari ko, isa siyang portal ng mga nilalang. Itong kwintas na may simbolo ng pilak na krus. Wag na wag niyo itong aalisin sa kanya upang hindi siya mapahamak. Salamat po. Isusuot ko po ito sa kanya. Kanina po sa daan, sabi niya may sumusunod sa aming bata na kulubot ang itsura. Hindi kaya yun po ang kuripap? Yun na nga mismo. Kaya ni June na makipag-usap sa mga nilalang na ganon. Kaya ingatan niyo siya. Malapit ng maggabi. Delikado na. Umalis na kayo. Paano po siya naging portal o kung ano man? Lahat tayo ay may mga third eye. Ang kanya ay nabuksan lamang dahil nakakalaro niya ang kanyang yumaong kapatid. Hindi ba't nung bata siya ay may palagi siyang kausap na hindi niyo nakikita? Paano po niyo nalaman ang ganon? Nararamdaman kong ginagabayan pa rin siya ng kapatid niya at galit ito kay Mia. Ngunit para sa kapatid ay hindi ito gumaganti. Nay, sasamahan ko po sila pa uwi para makasiguro po. Ay naku, wag na po. Kaya na po naming umuwi. Malayo po ang lugar namin at mahihirapan po kayong makabalik. Ihatid mo na lang sila kung saan tayo dumadaan. Opo, Nay. Halina kayo. Sasamahan ko kayo sa may shortcut na daan para madali kayong makauwi. Itinuro ni Rene sa kanila ang daan. Nagpasalamat si Mia sa lalaki na halos hindi inaalis ang tingin sa kanya. Paulit-ulit nitong binili ng mga sinabi ng ina. Kahit hindi siya naniniwala ay tumango na lang siya. Hindi naman siya natatakot dahil hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Nagtaka lamang siya nang malaman ni Aling Lita ang tungkol sa nalaglag niyang anak. Tahimik ang kanyang asawa sa daan, alam niyang may kinasasama ito ng loob. Oh, nandito na tayo. Alalay lang sa pagbaba ah. Humawak ka sa kamay ko. June, sandali lang ah. Unahin ko lang si mama mo. Opo. Oh, yan. Halika na, June. Mauna na kayong pumasok ni mama. Itatabi ko lang si Kala at pakakainin ko na rin.
Halika na June, maghahanda ako ng pagkain natin. May tinira naman akong ulam bago tayo umalis eh. Yun na muna ang kainin natin. Opo, Ito na ang kanin, kukunin ko lang ang ulam. ako na po ang kukuha ng plato at mga kubyertos. Ang bait mo talagang bata. Sige, para kapag pumasok ang papa mo, kakain na lang tayo, ha? Aba, meron na kaagad pagkain ah. Ang bilis niyo namang maghain. Ako po ang kukuha ng mga kubyertos, Papa. Ang galing mo talaga anak. Kaya hanga ako sa iyo eh. Magkakapi ka ba, Ray? Ipagtitimpla kita. Sobrang bait talaga ng anak kong yan. Manang-mana ka sa akin. Ray, Kapag may pera na si Papa, bibilang kita ng malaking laruang kotse. Gusto mo yun? Opo. mahal. Ang cute mo talaga anak. Kumain ka na. Tapos maglinis ka na ng katawan ha. Opo, pero pwede niyo po ba akong samahan? Natatakot po kasi ko eh. Oo naman, ikaw pa ba? Hoy, ako ba talaga ginagago mo, Ray? Kanina pa kita tinatanong ah. Huwag kang sumigaw sa harapan ng pagkain. Tsaka nandito anak mo, baka tularan ka. Simpleng tanong lang kasi hindi mo pa masagot. Ano bang problema mo? Wala akong problema. Nakikipag-usap lang ako sa anak mo. Masama na nga ang pakiramdam ko, dinadagdagan mo pa. Nakakawalang gana ka eh. Saan ka pupunta? Kumain ka muna. Aakyat na ako sa kwarto. Wala na akong ganang kumain. Mia! Mia! Nakakainis talagang lalaking yun. Akala mo siyang buntis kung magtampo? Ang sarap pagbaksakan ng pintuan ng mukha niya. Nakakainis. Siya lang bang napapagod? Mas pagod kaya ako. Buntis pa ako oh. Wala talagang konsiderasyon. Nakakapag-init ng dugo. Kung bakit kasi nagpakasal pa ako sa kanya. Nagkandaleche-leche tuloy ang buhay ko. Inihiga na lang ni Mia ang sama ng loob. Nagpabaling-baling siya sa higaan dahil hindi siya makatulog. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bintana na nasa harap ng kama nila. Kahit nakasara ay pumapasok pa rin ang hangin at gumagalaw ang kurtina. Nawala lang ang atensyon niya nang may kumatok sa pintuan. Buksan mo ang pinto, Mia. Matutulog na raw si June. Nandyan na! Bilisan mo na. Bakit nagmamadali ka? Mabuti kung hindi mo ako binuntis, mabilis sana akong maglalakad. O ayan, bukas na. Okay na? Nababaliw ka na naman, Mia. Nakakabuwang kang kasama eh. June, may binigay pala si Aling Lita sa'yo. Sino po si Aling Lita? Yun yung manghihilot na pinuntahan natin. Tulog ka kasi kaya hindi mo siya nakilala. Binigyan ka niya ng krus na kwintas. Wag na wag mo tong tatanggalin ha, para hindi ka nalapitan ng batang pangit na yun. Hindi po ba tay masama po ang manghusga ng kapwa? Hindi naman natin siya hinuhusgahan, dinidescribe ko lang siya. At saka, hindi siya pangkaraniwang bata. Pwede ka niyang kunin sa amin ni mama mo. Ayaw mo naman mangyari yun, hindi ba? Ayaw po. Sige, matulog na tayo. Humiga ka na. May ilalagay lang ako sa bintana. Anong amoy naman yun, Ray? Ano yung nilalagay mo sa bintana at pintuan? Naglagay ako ng mga bawang at asin sa paligid. Utos kasi yun ni Aling Lita para hindi tayo aswangin. Ha? Naniniwala ka talaga sa matandang yon? Ano ka ba naman? Para ka naman tanga niyan eh. Makinig na lang muna tayo sa kanya. Hindi nga kasi totoo ang mga aswang. Ano ba namang utak yan, Ray? Ginagalit mo na naman ako eh. Tanggalin mo nga ito. Ang sangsang ng amoy. Hindi pwede. Baka bigla tayong sugurin. Tanggalin mo na. Isa. Hindi nga pwede. Aba, sinisigawan mo ko? Oo. Bakit? May reklamo ka kung magalit ako? Ikaw lang ba may karapatang magalit sa atin? Gusto ko lang naman na maging ligtas ka at ang anak natin eh. Mahirap ba sundin yun, ha? Kung hindi ka na nga kung tumira tayo rito sa probinsya, hindi sana mangyayari to. Oo na. Sorry na nga eh. Huwag ka nang magalit dyan. Sumasakit lalo ang tiyan ko sa'yo eh. Totoo ba yung sinabi ni Aling Lita? Na ano? Na nagpalaglag ka? Napapaniwala ka talaga ron? Sino bang paniniwalaan mo? Siya o ako na asawa mo? Oo, hindi lang ay sasagot mo. Bakit hindi mo masagot ng diretso?
Fine, oo na, sige na. Pero hindi ko intensyon yon. Hindi intensyon ng ano, ang magpalaglag? Grabe ka. Kailan pa yun nangyari? Bata pa tayo nun, hindi ko alam na buntis ako. Nagbike ako ng nagbike tapos sumemplang ako. Pag uwi ko parang gusto kong dumumi. Akala ko nadudumi lang ako. Tapos pagtingin ko sa inidoro, buong dugo na hugis bata ang lumabas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Duwag ka nga nun eh. Konting bagay lang kinatatakutan mo. Pati paghalik nga kinakabahan ka pa. Tsaka paano ko sasabihin yun sa mama ko? Dinala niya nga ako sa Maynila para makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ganun ang nangyari. Ano pa bang hindi ko alam sa'yo, Mia? Sabihin mo na para hindi na ako magulat. Wala na. Sigurado ka? Baka pati si Jun hindi ko anak. Tarantado ka? Anak mo si Jun. Alam mong ikaw ang first and last boyfriend ko. Malay ko ba kung totoo mo ang sinasabi mo? Marinig ka ng anak mo, oh. Pinagdududahan mo siya, mahiya ka naman. Bakit ikaw? Sa'yo ko ibabalik ang tanong. Bukod sa akin, may iba ka pa ba? Nag-cheat ka ba? Yan ang hirap sa inyong mga babae. Kapag nahuli na, ibabalik nyo sa amin ang tanong para kami ang magmukhang nagsisimula ng away. Bakit hindi ba? Yun lang ang inilihim ko sa'yo pero ikaw, ilang babae bang inilihim mo sa akin? Akala mo ba hindi masakit sa akin ang mawalan ng anak? Buong buhay kong kinikimkim yun, kaya nga iniingatan ko ng sarili ko maging ang mga anak natin. Ewan ko sa'yo, matulog ka na nga. Huwag mong tatanggalin ang mga pangontra dyan ha, kung ayaw mong mawalan ka pa ulit ng baby. Saan ka pupunta? Sa sala ako matutulog. Pinagsak pa talagang pinto. Pwisit talagang lalaki yun. Ang yabang-yabang pero duwag naman. Mama, bakit po kayo umiiyak? Nag-aaway po ba kayo dahil sa amin ni baby? Wala ito anak. Dala lang ng pagod kaya kami ganito. Matulog ka na. Babantayan ka ni mama sa pagtulog ha. Huwag kang mag-alala. Simula nang mag-away silang mag-asawa ay hindi na sila gaanong nagpapansinan. Kine-question din ni Mia ang gabi-gabing paglalagay ni Ray ng mga pangontra sa kanilang bahay kaya kapag nalilingat ang asawa ay tinatanggal niya ang mga ito. Magkikibuan man sila ngunit singhala nang naririnig dahil sa pagtanggal ni Mia ng mga pangontrang nilalagay ni Ray. Isang gabi, nagising si Mia sa kaiiyak ng kanyang anak. Jun? Nasaan ang batang yun? Bakit wala sa tabi ko? Makabangon na nga muna. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Anak, huwag mo naman akong pahirapan. Lumabas ka na lang kung gusto mo. Ano Mia, uulit ka pa ha? Hindi na talaga. Ay, bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Mama! Jun, nasan ka? Sandali, bubuksan ko lang ang ilaw. Mama, wag mo po bubuksan ang ilaw. Magagalit po siya. Paano kita makikita kung hindi ko bubuksan? Nasan ka ba? Mama, sabing wag mo pong bubuksan ang ilaw. Bakit ba? Bakit ka ba umiiyak, Jun? Anong ginagawa mo riyan sa sulok ng higaan? Baka lamukin ka dyan. Halika nga rito. Natatakot po ako, Mama. Bakit ba? Natatakot ka ba sa hilik ng papa mo? Masanay ka na. Wala nang pag-asang tumahimik yan sa gabi. Pinasakan ko na dati ng bimpo yan, wala namang talab. Nandito na naman po siya. Siya? Sino? Anak, antok lang yan. Itulog na lang natin ha, halika na rito. Ayoko po, nagagalit po siya. Sino ba yung nagagalit na yan na mas nakakatakot pa kesa sa akin? Babambuhin ko talaga yan. Nakatingin po siya sa atin, Mama. Nasaan? Saan? Ituro mo. Sa bintana ba? Kanina ka pa nakatingin dyan eh. Teka, bakit bukas ang bintana? Dyan ka lang at isasara ko to. Kaya ka siguro natatakot eh. Bumukas siguro ito dahil sa hangin. Mama, wag po kayong lalapit. Teka, anong hayop yan? Namumula ang mga mata niya. Nakakatakot naman ang itsura ng paniki na yan. Ma, dito ka lang po. Natatakot na ako. Anak, paniki lang yan. Isasara ko lang itong... Aray! Ang braso ko! Mama! Bitiwan mo akong hayop ka!
Kailangan kong maisarang bintana. Bitiwan mo ko! Ray! Ray, tulong! Ano yun? Bakit? Ha? Bakit ka sumisigaw? May hayop sa labas. Kinagat niya ako. Ray, anong gagawin ko? Tumutulo ng dugo sa braso ko. Takot ako sa dugo. Sinara ko na yung bintana. Huwag mong tignan. Bakit ka ba naguhubad? Sira ulo ka ba? Hindi. Itatapal ko sa sugat mo. Hawakan mo ha. Baka matanggal sa pagkakatali. Teka, may bakas ng ngipin. Ang talim ng pangil ng kumagat sa'yo. Parang galit na galit siya. Hindi kaya... Pero may pangontra tayo sa bahay. Naglagay ako ng asin at bawang sa bintana. Naririnig mo ba yun? Parang nasa bubungan na siya. Naririnig ko ang bawat tapak niya sa bubong. Natataranta ako sa'yo eh. Sandali lang. Huwag ka magpanik. John, tumabi ka sa mama mo. Kinakalampag niya ang bubong. Ano bang klaseng paniki yan? Hindi na yung paniki o hayop, Mia. Aswang na yan. Anong aswang? Wala naman ganun. Sa tanang buhay ko wala akong aswang na nakasagupa. Hindi totoo ang mga aswang. Inay ko po, nagwawala na siya. Hoy, paniki ka? Huwag mong sirain ang bubong namin, wala kaming pampalit. Manahimik ka na nga. Ginagalit mo lang siya eh. Bakit kaya tayo na aswang naglagay ako ng... Bakit ang sama mong makatingin? Tinanggal mo na naman ba mga pangontrang nilagay ko? Ang baho kasi. Ikaw kaya, alam mong buntis ako at sensitive ang ilong ko sa mga amoy. Anak ng teteng naman, Mia. Kaya naman pala malakas ang loob ng aswang na yan para lusubin tayo eh. Ang tigas ng ulo mo. Ilang beses ko ba sasabihin na huwag mong tatanggalin ang mga pangontra? Bakit ka ba nagagalit dyan? Bakit hindi ako magagalit? Mabuti kung ikaw lang ang mapapahamak. May isa pa tayong anak ko. Tignan mo nga si June. Halos maghalo na ang uhog at luha sa kakaiyak. Malay ko ba na mangyayari to? Akala ko kasi hindi totoo ang mga aswang. Nakakainis ka naman eh. Huwag mo na nga muna akong pagalitan. Gumawa ka na lang ng paraan para mawala yan. Nasaan na yung garapong ko ng asin? Dito ko lang yun nilagay sa ilalim ng kama. Nasa baba. Bakit naman pati? Ay, nakakainis naman eh. Saan ka naman kasi nakakita ng asin na nasa loob ng kwarto? Ayos ka lang? Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng pasensya. Anong sabi mo? Mama, Papa, nasa bintana na naman siya. Pinipilit niya talagang pumasok. Hindi kami natatakot sa'yo. Umalis ka na lang. Kundi makakatikim ka sa akin. Paano naman yan maniniwala sa'yo? Nauutal ka. Isa natatakot ako eh. Kung hindi lang ako buntis, ako nang sumapak sa nilalang na yan eh. Naiinis na ako sa hayop na yan ha. Ginagalit niya ako. Hoy, kung ano ka mang hayop ka, subukan mong pumasok, patay ka talaga sa akin. Lalo siya nagwala dahil sa ginawa mo, Mia. Pasaway ka talaga. Sinong pasaway ang sinasabi mo? Yung aswang ang pasaway, sabi ko. Hindi, Mama. Sabi po ni Papa, ikaw ang pasaway. Uy, ikaw talagang bata ka. Walang lihim na may tago sa'yo. Ganon. Ngayon ba tayo mag-aaway ha, Reynaldo? Huwag mo munang ibunton sa akin ang inis mo. Natutuklap na niya ang bintana. Diyan na muna kayo. Kukuha lang ako ng pangontra sa baba. May isa kasi dyan, napakapasaway. Tinatanggal ang mga pangontra. Sa bibig mo mismo nang galing. Naghahamon ka talaga ng away ano? Ngayon mo ako simulan. Hoy, aswang ka man o hayop ka, tumigil ka sa kagigiba ng bahay namin. Baka pagbuhol-buhulin ko kayong dalawa ng asawa ko. Mia, ano ba? Hinaam ang boses mo. Papa, saan ka pupunta? Anak, wala tayong laban dyan sa aswang. Kukunin ko lang ang mga pangontra sa baba. Babalik agad ako, promise. Tapos iiwan mo kami rito? Paano kung masira niyang bintana? O di kaya ang bubong? E di wala ka nang nadatnan. Eh di sumama kayo sa akin sa baba, bilisan nyo na. Anak ng batingaw, sira ulo talaga tong hayop na to. Nasira na niyang bintana. Aswang nga kasi yan. Halika na, bumaba na tayo. Teka, ang pangit pala ng aswang. Tignan mo oh.
Mama, natatakot na po ako. Alis na po tayo. Kuripap! Kuripap? Ganyan palang itsura ng kuripap na sinasabi ni Aling Lita. Bakit parang hindi ka natatakot? Sinong matatakot sa itsura niya ang punggok niya? Nabibilang lang yata ang daliri ng hibla ng buhok niya tapos ang pangit pa ng mukha niya. Wala sigurong skincare yan. Mama, sabi niya papatayin ka niya at si baby. Ay, Pak! Translator ang anak ko. Paano mo siya naiintindihan? Naririnig ko po ang sinasabi niya. Wala naman siyang sinasabi Nakatitig lang siya ng masama sa atin. Ang sakit sa tenga ng hiyaw niya. Bakit ka ba sumisigaw? Ikaw na nga itong trespassing. Bakit nasaktan ka sa sinabi ko, ha? Pangit ka naman talaga. Kainis! Hindi ko mabuksan ang pinto. Paano tayo makakalabas? Huwag kang lalapit sa magina ko. Kundi patay ka sa akin. Itong sayo! Ray, seryoso ka? Pinanlalaban mo, Unan? Ano ba yung kalaban mo, bata? May iba ka pa bang nakikitang panlaban sa kanya? Kundi mo kasi tinanggal ang mga pangontra, hindi siya makakapasok. Tama. Sandali, nandito ang walis tambo sa gilid. Kukunin ko lang. Ah! Mama, si Papa! Ray! Anak ng teteng na halimaw na to. Kung hindi lang ako buntis, makakatikim ka talaga sa akin Nakapako na. Patay ka ngayon sa akin. Itong sayo. Ipapalo ko ng ipapalo sa'yo tong yantok ko. Sira ulo ka. Ay, oy! Ako na pinapalo mo Ay, ikaw ba? Sorry. Nakatakbo na siya. Nasaan na? Papa, nandun po siya. Saan? Anak ng 7 kalabaw naman Ngayon pa nagpatay sindi ang ilaw. Paano natin makikita ang halimaw na yon? Akin na yung walis. Dumito kayo sa likod ko. Nasaan na siya? Nakakatakot ka naman. Lakasan mo ang loob mo, Ray. Kung ako lang hindi buntis at walang sugat, nasampal ko na ng malakas yan Sabihin mo palagi na matapang ka. Naku, kapag namatay kami ng baby mo, mumultuhin talaga kita. Matapang ako. Matapang ako. Alis! Nanay, tulong! Galawang duwag naman, Ray. Nagtatawag pa talaga ng nanay. Akala mo naman babangon ang nanay niya sa hukay. Huwag kang maingay dyan. Halos maihina nga ako sa shorts dahil sa takot Bahala ka nga dyan. Umangil ng malakas at sumugod sa mag-anak. Iwinasiwas ni Ray ang yantok sa direksyon ng kuripap. Nakayakap naman kay Mia ang anak niyang si June. Tinatapangan lang ni Mia ang kanyang loob kasi sa sarili niya ay natatakot na rin siya. Iniisip niya kasi na baka kapag nagpadala siya ay lalong matakot ang asawa. Kilala niya kasi si Ray at kapag takot ang kasama niya, mas nagiging takot siya. Nagpambunuan sina Ray at ang kuripap. Halos hindi nila makita ang nangyayari dahil sa patay sinding ilaw, hanggang sa maalala ni Mia na may rosaryo pala na nakasabit sa likod ng pinto. Agad niya itong inihagis sa direksyon ng dalawa. Ay, akala ko mamamatay na ako. Umaayon talaga itong ilaw. Kung kailan wala ng halimaw tsaka naman sumindi permanente. Ayos ka lang ba, mahal? Oh, ayos lang ako. Umalis na po siya, Papa. Hindi ko na po siya naririnig. Ano nangyari? Bakit kaya umalis yun? Gusto mo ba siyang manatili? Mag-talk show kayo, ganon? Hinagis ko ng rosaryo mo, kaya siguro siya umalis. Bakit hindi ko kaagad napansin yung rosaryo sa pinto? Sa pagkakataranta ko, hindi ko kaagad nakita. Ay, salamat sa Diyos. Salamat, Mia. Bati na ba tayo? Tinawag mo na akong mahal Alangan tawagin kitang aswang. Papa, ang dami mo pong galos. Ayos lang ako. Gagamutin ko ito mamaya. Bumaba na muna tayo. Paano nga tayo bababa kung hindi mo mabuksan ang pinto? Sisirain ko na lang yan. Pipilitin kong bumukas. Sandali anak ha. Nasaan yung kwintas mo? Hindi ba ang utos ko, huwag mong tatanggalin yun? Si Mama po. Isinabit ko ang kwintas niya ron sa altar. Akala ko kasi na iwala ko ang rosaryo mo. Nakasabit pala sa likod ng pinto. Mia, hindi ako natutuwa sa mga ginawa mo.
Yan tuloy. 3 tayong muntik nang mamatay. Pang-4 si baby sa sinapupunan mo. Ilang beses na ba natin tong pinag-awayan? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. O ngayon, may sira na tayong bintana at pinto. May mga sugat pa tayo. Sorry na nga eh. Malay ko bang totoo palang mga aswang? Paulit-ulit na nga ako nagsasabi na totoong aswang eh. Bakit ba hindi ka naniniwala? Nung pinagbubuntis ko si June, wala naman akong na-encounter na aswang sa tanang buhay ko. Kahit nang ipinanganak ni nanay ang kapatid kong bunso, wala namang ganyan. Dito rin siya nanganak sa mismong bahay na ito. Hindi dahil hindi nila naranasan, ibig sabihin, hindi mo rin mararanasan. Okay ka lang ba? Ayos na ba ang kagat sa'yo? Umampat ng dugo. Ang lalim ng kagat niya. Bumakat sa akin ang mga ngipin niya oh. Sungki pa. Naisingit mo pa talaga magpatawa. Sungki nga talaga siya eh. Tignan mo oh. Nagtututbrush bang mga aswang? Naku, malamang madumi siya. Paano kung may bakterya pala siya? Naku, kailangan kong hugasan to. Naku, lumabas na naman ang pagiging maarte mo. O, heto na. Sisirain ko na lang ang pinto. Ayan, bumukas na. Isang sipa lang pala siya. Sa ngayon, may aayusin akong pinto at bintana. Bumaba na tayo. Baka bumalik siya. Jun, pakipulot ang rosaryo. Opo. Hindi na nakatulog sina June at si Ray, ngunit si Mia ay hinatak na ng kanyang antok matapos langgasin ang sugat niya. Dala na rin siguro ng pagod. Ayaw na nilang maulit ang nangyari, kaya kahit masangsang ang amoy para kay Mia, tiniis niya ang amoy ng bawang at mga asin sa paligid ng bahay. Tila naging epektibo naman ito dahil hindi na sila sinalakay ng aswang. June, bilisan mo na! Marami pa akong lalabhang damit mo. Pati mga baru-baruan kailangan ko ng labhan. Palabas na po, Mama. Oh, saan kayo pupunta mag-ina? Sa ilog. Lalabhan ko lang tong mga damit ni June pati na yung damit na susuotin ng baby natin. Baka bigla na lang siyang lumabas nang wala sa oras eh. Marami-rami yan ah. Tulungan na kita magdala niyan sa ilog. Hindi magaang lang naman ito. May trabaho ka pa, di ba? Buntis ka, mahal. Hindi ka nga dapat nagbubuhat ng kahit ano eh. Kaya ko to, huwag kang mag-alala. Tsaka malapit lang naman ang ilog dito. Ilang hakbang lang. Basta yung mga pangontra sa aswang ha, huwag mong kaliligtaan. Tanghaling tapat, magkakaaswang? Pagpatak ng 3:00 ng hapon, umuwi na kayo rito. Biyernes ngayon, malakas sila sa ganitong araw. Ngayon naman may calendar lesson pa. Basta, huwag ka na lang makulit at pasaway. Dala ko nga yung isang garapon ng asin eh. Wala kang dapat ipag-alala. Yung kwintas ni Jun huwag mong ipahubad sa kanya. Nalaman ko sa kapitbahay nating si Aling Tessa na walang sinasanto mga aswang. Kahit bata o nasa sinapupunan pa. Kahit matanda, hindi nila pinalalagpas. Mabuti nang nag-iingat. Oo na, puro ka naman paalala eh. Anong akala mo sa akin hindi nag-iisip? Hindi. Pero matigas ang ulo? Oo. Ganon. Mag-aaway na naman ba tayo? Maglaba ka na lang. Baka maisip mo pa mga pagkakamali mo. Pero sa bagay, babae ka. Kailan ba kayo naging mali? Mama, nakakuha na po ako ng damit. Niligtas ka na naman ng anak mo. Patay ka sa akin pag uwi mo. Halika na, June. Baka masapak ko pang papa mo. Bye, June. Ingat sa pagligo ha. Huwag pupunta sa malalim na lugar. Bye, Papa. Ingat ka rin po sa trabaho. Ingat ka rin po kay Mama pag uwi. Ay, nahahawa ka na sa mama mo ha. Natural, anak ko yan eh. Halika na, June. Lumayo na tayo sa papa mong perfect. Mama, ako na po ang magbubuhat nitong isang timba. Naku, napakabait talaga ng anak ko. Kaya mo ba? Kayang-kaya po. Malakas po yata ako. Naku, big boy na talaga. Yung kwintas mo ha, wag mong hayaang mawala. Opo, Mama. Hindi ba nandito na kagad tayo sa ilog? Kayang-kaya pala nating dalawa eh. Yay! O sige na, iwan mo na yung timba rito sa tabi ko at maligo ka na. Huwag kang pupunta sa malalim na lugar ha. Opo, Ma. Diyan lang po ako sa malapit. Doon sa naaabot ko lang ng tingin ha. Ma, ang ganda po pala talaga rito, no?
Sobra no? Tapos itong ilog karugtong lang ng dagat. Kaya kapag nandun ka sa tulay na bakal, sa kaliwa ilog ang makikita mo, sa kanan naman dagat. Diyan lang po ako, Ma. Ang kulit mong bata ka, sabi ko ngang maligo ka na eh. Lokong bata yun. Ay, kailangan matapos ko na itong nilalabhan ko. Himala, wala yata akong kasabay na maglaba ngayon. Mabuti naman at matatapos ko kagad ang ginagawa ko. Mama, tignan mo po oh, may nakita akong pagong. Pagong? Aba, minsanan lang makakita rito ng pagong ah. Ang swerte mo naman anak. Baka kawalan ko rin po siya. Bakit naman? Ayaw mo bang alagaan? Hindi naman po sa ganon, pero dito po siya nakatira. Malulungkot lang po siya sa bahay natin eh. Kung mahal po natin ang mga hayop, dapat natin silang hayaang mabuhay sa sarili nilang tahanan. Napakabait naman ng anak ko. Manang-mana ka talaga sa akin. Hindi po kay Papa po ako nagmana. Ano? Loko ka. Kinuwento po ni Papa sa akin na galit po kayo sa mga hayop, kaya sinisipa po ninyo. Mama, wag po kayong salbahe sa hayop. Lokong Ray talaga yun? Hindi naman anak, sinipa ko yung aso kasi kakagatin niya ako noon. Ano ba yung mga pinagsasasabi ng papa mo sa'yo? Puro kalokohan? Minadali na ni Mia ang paglalaba dahil baka abutin sila ng hapon. Hindi na rin niya gustong magtagal sa labas ng bahay dahil baka maulit na naman ang nangyari. Naligo na rin siya. Habang naliligo ay parang may nakasilip sa kanya. Napapatingin siya sa mga halaman pero wala naman siyang nakikita. Nagmadali na siya nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Inaya na niya ang anak na umalis na. Habang dala ang mga nilabhan ay muli na naman niyang narinig ang iyak ng sanggol. Kanina pa ako may naririnig na iyak ng sanggol eh. Mukhang may inabando ng sanggol na naman sa damuhan. Mama, naririnig niyo rin po ba yun? Oo anak, dito ka lang ha. Bantayan mo itong mga nilabhan ko. Sisilipin ko lang dun sa damuhan. Mama, natatakot po ako. Parang nandito po siya. Hapon pa lang, June. Malamang hindi yun magpapakita. Diyan ka lang, babalikan kita. Tansya ko 5 hakbang lang naman ang layo ko sa'yo. Sasama na po ako. Hindi na, saglit lang ako. Sige po. Nasaan ang sanggol na yun? Naririnig ko na siya eh. Natatakpan siya ng matataas na talahib. Wah! Aswang! Umalis ka sa tiyan ko! Huwag ang baby ko! Alis! Alis! Mama! Alis! Mama! Umalis na po kayo dyan! Tumalsik na po siya sa malayo pagkakahagis niyo po! Pasugod na po siya uli sa inyo! Anak ng teteng, gumulong pang garapon ng asin. Nasaan na yun? Ang malas ko talaga, oo. Ay, ayun! Mama! Lintik na aswang ka? Kahit hapon sumusugod ka? Etong sayo! Ano, masakit ang asin ano? Ito pa ang garapon, oh? O diba, sapul ka sa ulo? Ha, akala mo matatakot ako sa'yo, ah? Nek-nek mo, uy! Mama! Anak, bakit ka sumunod? Doon ka lang, baka sugurin ka rin ng... Nasaan na siya? Mama, natatakot po talaga siya. Sabi niya babalik siya. Hindi siya titigil hanggat hindi po niya napapatay si baby. Hindi mangyayari yon. Matapang ang mama mo kaya dapat matapang ka rin, ha? Bakit kaya umalis ka agad yun? Nakita ko po siya, Mama. Parang nasilaw po siya sa suot kong kwintas. Kung ganun, takot nga siya sa krus na pilak. Bilisan na natin, June. Pagka-uwi nila ay kaagad nilang sinabi ang nangyari sa kanyang asawa. Nabigla si Ray sa nangyari at mabilis na sinabuyan ng asin ang buong paligid. Hindi na sila mapakali at halos wala na naman silang tulog. Kinabukasan ay naisipan nilang mag-asawa na bumalik sa manghihilot para magpatingin dahil nakalmot ng aswang ang kanyang tiyan at humingi na rin ng payo sa kung ano ang dapat nilang gawin. Magandang araw po, Aling Lita, Rene. Magandang araw rin. Maupo muna kayo. Tatawagin ko lang si nanay. Hindi mo na ako kailangan tawagin. Nandito na ako. Ano ang sadya nyo? Hinabol na naman ba kayo ng aswang? Huhulaan ko. Hindi pa rin kumbinsido si Mia sa mga aswang kahit nakita na niya, ano?
Hindi naman po sa ganon. Medyo naniniwala na po ako. Nandito po kami para humingi ng tulong at para makapagpatingin na rin po ng kalagayan ni Mia. Akin na ang braso mo at titignan ko ang pulso. Maayos pa naman ang tibok. Malusog pa rin ang bata sa tiyan mo. Kaya siguro kayo hinahabol ng kuripap. Tatapalan ko lang ng dahon ang sugat mo sa tiyan. Hindi rin naman ito malalim kaya wala kang dapat ipag-alala. Ay, salamat at ayos lang si baby. Kuripap po ang sumalakay sa amin? Kuripap ang aswang na humahabol sa inyo. Marami na siyang nabiktima sa lugar na ito. Ang tangi niyang gusto ay mapatay ang mismong bata sa tiyan mo. Ano pong gagawin namin para hindi na po kami gambalain? Para maitaboy ang mga aswang, kailangan niyong magsunog ng goma gabi-gabi. Magsaboy rin kayo ng asin sa bakuran. Maglagay rin kayo ng mga bawang sa pintuan at mga bintana. Magsabit ng krus sa labas ng pinto. At palaging maghanda ng holy water kung kinakailangan. Dahil ilang beses siyang nabigo sa pagkuha ng bata, magiging agresibo at desperado na siya kalaunan. Maraming salamat po sa tulong niyo. Mag-iingat ka. Nakabantay siya sa lahat ng kilos mo. Opo, mag-iingat po ako. May tanong nga po pala ako. Bakit kay Jun lang siya nakikipag-usap? Sabi ko naman sa'yo ay bukas ang pangatlong mata ni Jun. Marahil gusto rin niyang makuha ang loob ni Jun para sumama rin sa kanya. Hindi ko siya hahayaang mangyari yon. Dapat lang. Mag-ingat ka rin dahil wala siyang sinasanto. Hindi ka niya bubuhayin kapag nakakuha siya ng tiyempo. Para makasiguro tayo, ay sasamahan kayo ng anak ko na magbantay. May alam siya sa pakikipaglaban sa aswang kaya matutulungan niya kayo. Nakakahiya naman po, Aling Lita. Walang kaso sa akin. Payag ako sa utos ni nanay. Oras na para maningil na rin ako sa ginawa ng kuripap sa mag-ina ko. Hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang, Ray. Sa duwag mong yan baka mauna ka pang mamatay. Okay na sana Kaso nilait niyo pa ako, Aling Lita. Grabe naman. Kahit hindi mo sabihin, alam kong muntik ka nang maihisa sa lawal mo nang makipaglaban ka. Parang hindi ka lalaki. Nakakatakot kaya siya, Aling Lita. Tapos yung mga pangontra namin tinatanggal pa ni Mia. Kaya tuloy kami nilusob. Sorry na nga, hindi ba? Hindi ka pa rin makamove on? Diyos ko naman. Puro kayo bangayan. Kaya natutuwa ang aswang dahil nakikita niyang hindi maganda ang pundasyon niyong mag-asawa. Iniisip ng kuripap na hindi gaganda ang buhay ng magiging anak niyo. Pasensya na po, Aling Lita. Ganito lang po talaga kami ni Ray. O siya, sasamahan kayo ni Rene sa bahay ninyo dahil malamang ay babalik ang kuripap. Humayo na kayo at malapit ng dumilim. Pagdating nila sa bahay ay madilim na. Naghanda si Mia ng makakain habang naririnig niyang nag-uusap sina Ray at Rene sa kung ano ang gagawin nila para lang maitaboy ang aswang. Sinunod nila ang utos ni Aling Lita maging ang pagsabit ng krus sa pintuan. Mabuti na lamang at binigyan sila ng 2 krus ni Aling Lita. Ang isa ay isinabit sa pintuan habang ang isa ay nasa altar. Inayos din ng 2 lalaki ang nasirang bintana at pintuan. Sinigurado nilang matibay ang pagkakagawa. Matapos kumain ay natulog na sila. Natulog si Rene sa kanilang sala habang sila ay nasa kwarto. May umiiyak na naman na sanggol. Hindi na natigil. Nagbabawi pa nga lang ako ng tulog Teka, wala pala kaming kapitbahay na may sanggol Saan nang kagaling yun? Diyos ko, nalaglag ang krus sa may altar. Ray, gumising ka. Ano na naman, Mia? Matulog na muna tayo. Pagod ako. May umiiyak na sanggol. Ha? Saan? Nanganak ka na ba? Kita mong malaki pa ang tiyan ko. Anong nanganak? Pakinggan mo nga. Palipat-lipat siya ng direksyon. Sa tingin ko yung kuridap na naman yun. Anong kuridap? Kuripap yun. Yun na rin yun. Ano ba? Sandali. Tatayo na ako. Kumakalampag na naman siya sa bubungan. Lintik. Para akong maiihisa sa lawal Ang duwag mo talaga. Ako nga kalmado lang Ikaw yan Sandali. Gigisingin ko lang si Rene. Bumaba na tayo. Bubuhatin ko si Jun. Mabuti pa nga. Rene?
May kumakalampag na naman sa bubungan. Nag-aastang sanggol na naman siya. Kanina pa siya umiiyak habang kinakalampag ang bubong. Ako ang bahala sa kanya. Ihanda mo na ang pangontra natin. Lalabas tayo. Ha? Lalabas? Bakit? Hindi ba mas ligtas tayo dito sa loob ng bahay? Kailangan kong mag-orasyon. Sumunod ka sa akin. Pero bago yan, Mia, mag-oorasyon ako palibot sa mahabang upuan kung saan ka nakaupo. Iwasan mo o ninyong mag-inang tumapak sa labas ng bilog. Naintindihan mo? Oo, sige. Salamat. Bigyan nyo lang ako ng ilang minuto. Ayan, tapos na. Hindi niya kayo magagalaw habang nasa loob kayo ng bilog. Dala mo ba ang rosaryo mo? Oo, kaso hindi kasya sa leeg ko eh. Kaya dito ko na lang ipupulupot sa kamay ko. Ayos lang yan. Ray, halika na. Mag-oorasyon ako sa paligid lang ng bahay. Pwede bang ikaw na lang? Natatakot ako eh. Walang magiging dulot ang karuwagan, Ray. Kunin mo tong buntot pagi ko. Kapag nakita mo siya, iwas-iwas mo sa kanya. Ray, wag sa akin! Sorry, sinubukan ko lang ihampas sa ere. Tinamaan ka pala. Wag na tayo magsayang ng oras. Halika na. Mag-iingat kayo. Mama, saan po pupunta sina Kuya Rene at si Papa? Naku, nagising ka na pala. Pasensya ka na anak ha at binuhat ka na namin palabas ng kwarto. Ilalabas lang sila para maglagay ng mga pangontra sa labas. Ano po yun, Mama? Narinig kong sumigaw si Papa. Huwag kang aalis ha. Dito ka lang. Hindi tayo pwedeng tumapak sa labas ng bilog. Mama, naiihi na po ako eh. Naku naman, tiisin mo muna. Narinig mo naman sila, hindi ba? Nakikipaglaban sila sa aswang. Paano kung sugurin tayo sa loob? Pero hindi ko na po kaya eh. Sandali, dito na lang sa maliit na timba. Dito ka na lang umihi. Pasok, Ray. Lintik na kuripap yan. Muntik niya na ako malapa. Natatakot na ako sa kanya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Makakaya natin siyang paalisin. Anong nangyari? Sinugod kami ng kuripap. Nagpalipat-lipat siya ng lusob sa aming dalawa. Ayos lang ba kayo? Ang dami niyong kalmot. Ako hindi. Parang hihimatay na ako sa takot. Diyos ko, wala namang bago sa'yo. Pinipilit niya nang pumasok. Sisirain na naman niya yung bintana. Dito naman sa sala. Pumasok ka na sa bilog para hindi ka niya magalaw. Hindi naman siya makakapasok, hindi ba Rene? Nag-orasyon naman kayo sa labas? Hindi namin natapos dahil sumugod na siya. Sa sobrang liksi niya, hindi ko siya matamaan ng pamalo ko. Sasama ako sa'yo. Dito lang din ako sa labas ng bilog para hindi niya masaktan ang mag-ina ko. Kailangan nating... Rene! Naku, ang bilis makapasok ng pangit na yan. Isang sipa niya lang si Rene. Mama, natatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo sa loob ng bilog. Ikaw! Lumayo ka sa mag-ina ko! Ihahampas ko sa'yo itong buntot pagi! Rene, ayos ka lang. Ang layo ng tinalsik mo. Ayos lang ako. Huwag kang lalayo sa bilog. Hindi ako makatayo kagad eh. Napuruan niya ang sugat ko. Aba, inaangilan mo pa ako ah. Itong sa'yo! Ang bilis! Hindi ko na naman matamaan. Nalintikan na. Hinagis niya pala yung buntot pagi. Ray, mag-iingat ka! Papa, nasa likuran mo po siya! Umalis ka sa ibabaw ko! Alis! Alis! Nabitiwan ni Papa mo ang buntot pagi. Oh, June, saan ka pupunta? June! Papa, ihahagis ko po ang panghampas! Papa! June, bumalik ka rito anak. Nahimatay na ang papa mo. Tumakbo ka na. Bilis, papalapit na siya sa'yo. Mama! Takbo, bilis. Tito. Ay, salamat sa Diyos at nakarating ka. Payakap po, Mama. Natatakot ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Ligtas tayo rito. Oh, anong inaangil mong pangit ka? Napatumba mo man ang dalawa naming kasama, hindi mo pa rin kami magagalaw. Nakikita mo yung bilog? Hindi ka makakatapak sa... Sandali, bakit may bura? Anak, saan ka ba umihi? Tsaka bakit ang panghi?
Sorry po, Mama. Sa kakamadali ko po, nasipa ko yung maliit na timba. Natapon po. Kaya naman pala nabura ang kalahati ng bilog eh. Patay tayo nito. Nakangisi na siya. Lagot na tayo. Umalis ka sa tiyan ko! Alis! Loko ka? Akala mo hindi kita papatulan? Sabunot ka sa akin ngayon! Ay, naputol! Mama, lalo siyang nagalit. Konti na lang nga ang buhok niya, hinila mo pa po. Sorry na nga eh. Aray, kalmot ka ng kalmot ah. Bitiwan mo ang mama ko. Etong sayo. Papaluin kita ng papaluin. Bad kid ka ha? Akin na yung buntot page, Jun. Ikaw na kuripap ka. Papatayin kita. Etong sayo. Yan pa. Ano, masakit? Itong punyal kong may mutya, masakit ba? Kapag hindi ka umalis, tutuluyan kita. Puisit! Naunang balakang ko sa pagbagsak! Mama, ayos lang po ba kayo? Hindi ako makatayo. Ang lakas niya. Pero mas malakas ang amoy ng ihi mo, anak. Grabe ang sangsang. Naligo ako sa ihi mo bigla. Sorry na po, Mama. Ayos lang. Binibiro lang kita. Ayos ka lang ba, Mia? Tulungan na kitang tumayo. Ayos lang, kaya pa naman. Nasaan ang kuripap? Tumakas uli siya. Sa tingin ko naman ay hindi na babalik yun. Sigurado ka ba dyan? Napapagod na ako sa eksena palagi niya eh. Sa ngayon ligtas tayo. Malalim ang mga sugat na ginawa ko sa kanya. Nasaan nga pala si Ray? Ay nako, ayun, nahimatay na. Pakitingnan naman kung buhay pa ang lokong yan oh. Sige, dyan lang kayo. Umupo ka muna. Salamat ha. Ang sakit ng balakang ko. Kawawa ka naman baby. Ang dami nating pinagdaanan. Grabe. Mia, humihinga pa naman si Ray eh. Kaso natutulog ata. Humihilik eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Ako na lang ang gigising sa kanya. May laman pa bang ihi ang timba mo, June? May natira pa po. Makabawi man lang ako. Abutin mo nga at may gagawin ako. Mapanghi po ito, Mama. Mas okay nga eh. Akin na yan. Ang galing mo talaga, anak. Anong gagawin mo? Matutulog ka dyan, ha? Ayan, maligo ka sa ihi ng anak mo. Aswang! Aswang! Nasaan na siya? Matapang ako! Oo, matapang na rin ang amoy mo, yawa ka. Nasaan na ang kuripap? Tinaboy na ni Rene. Alangan hintayin ka pang magising. Nakakahiya naman sa'yo. Natakot siguro dahil malakas ako. Ha? Dapat lang. Mahiya ka nga. Si Rene ang tumulong sa amin samantalang ikaw humihilik dyan. Hindi binugbog ko nga ang aswang eh. Binugbog? Baka sa panaginip mo lang. Pasensya ka na Rene ha. Salamat din dahil tinulungan mo kami laban sa aswang na yun. Walang anuman. Siguro naman ay hindi na siya babalik. Basta ang mapapayo ko lang, palagi ka magsuot ng itim na duster at palaging may hawak na rosaryo o kahit suotin mo sa leeg nang hindi ka niya habulin. Huwag ka na rin pasaway ha. Oo pangako, hindi na. Hintayin ko lang mag-umaga at uuwi na muna ako sa amin. Maraming salamat talaga. Pre, maraming salamat sa pagliligtas sa aking pamilya. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Walang anuman. Basta wag ka nang matutulog tuwing nakikipagbakbakan. Siguradong ligtas ka. Nagtawanan na lang sila sa nangyari. Hindi akalain nilang ligtas pa sila ng gabing yon. Sadyang malakas ang aswang at dahil may mga pangontra sila, nalalabanan nila ito dahil sinunod nila ang payo ng anak ng hilot. Ilang araw naman na nakalipas na tahimik ang kanilang buhay. Walang aswang na umaaligid. Mia, tinanggal mo na naman ang rosaryo sa kamay mo. Saglit lang naman nagsasampay kaya ako. Mahirap na may hawak sa kamay. Eh di kwintas mo na lang. Maliit lang itong rosaryo hindi nga kasya sa leeg ko. Pasensya ka na at hindi tayo makabili ng panibagong rosaryo. Kailangan kasi natin mag-ipon sa panganganak mo. Lalo pat kinabahan ako sa sinabi ni Aling Lita
Nasuhi si baby. Ayos lang, may tiwala ako sa sarili ko. Manganganak ako ng normal. Oo naman, kayang-kaya mo yan. Ay, siya nga pala. Sasaglit lang ako sa taniman natin. Kukuha lang ako ng pang-ulam. Sige, Si Jun ha, baka hindi mo mamalayan. nandyan lang siya sa likod bahay naglalaro. Ay nako, kailan ka ba lalabas anak? Para masuot na natin itong mga baru-baruan mo. Naku, wala na palang hangir. Jun? Jun, pwedeng makisuyo si mama? Pakikuha ng 5 hangir sa loob. Nagkulang itong dala ko eh. Opo, Mama! Jun? Saan ka pupunta? Bakit ka lumabas ng bakuran? Diyan bang bahay natin? Loko ka talaga? Jun! Hoy! Tinatawag kitang bata ka! Bakit pupunta ka sa kagubatan? Hoy! Jun! Hintayin mo ako! Jun! Diyos ko, saan ka ba pupunta? Ay, nawala siya. Jun! Anak! Huwag mo naman akong biruin ng ganito. Ay, nandyan ka lang pala nakaupo. Humarap ka nga sa akin, anak. Bakit ka hindi? Nay! Akala ni Mia na ang batang sinusundan niya ay ang anak na si June. Ngunit nagulat siya nang humarap ito ay kuripa pang nadatnan niya. Agad itong sumugod at pinuntirya ang ulo niya. Pinagkakagat siya ng aswang sa braso, balikat at sa leeg. Mia! Ray! Tulong! Hindi ako makagalaw! Kuripap na naman! Umalis ka sa ibabaw ng asawa ko! Alis! Mama! June, lumayo ka rito! Ayaw mo talagang umalis ah! Tignan ko kung hindi ka masaktan sa itak ko! Ano? Masakit? Ito pa! Sige, tumakbo ka! Duwag ka pala eh! Puwisit talagang aswang yun! Nakakairita na! Ayos ka lang? Tulungan na kitang tumayo. Bakit nandito ka na naman? Mabuti may nakalimutan ako kaya nagbalik ako kaagad. Mama, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Nananakit lang ang tiyan ko. Namalikmata ako eh. Akala ko kasi si June ang naglalakad papunta rito sa gubat. Nang lumingon siya, yung aswang na pala. Aray, ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Ha? Naku, kailangan na natin pumunta kay Aling Lita. June, kunin mo sa kwarto yung puting bag. Nandun ang mga kailangan ni mama mo matapos manganak. Kunin mo, dali. Opo, Papa! Oh, aalalayan na kita. Dahan-dahan. Marahang lakad lang. Ayan, ganyan. Oh, sige, lakad pa. Akala ko ba hindi na tayo sasalakayin ng kuripap na yun? Humahanap lang pala siya ng tiyempo. Huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, mailabas mo na maayos si baby. Inihanda na rin ni Ray ang kanilang kalabaw maging ang kariton. Umiinda na si Mia sa sakit ng tiyan niya pero nagiging alerto siya sa paligid dahil baka lumapit na naman ang aswang sa kanila. Ayos ka lang ba dyan, Mia? Ayos lang. Bilisan mo na lang. Naliligo na ako ng pawis dito eh. Malapit na tayo. Relax ka lang. Anak, tabi ka lang sa akin ha. Baka magulat ako wala ka na naman. Dito lang po ako, Mama. Kanina po hindi ako yung hinabol niyo sa gubat. Oo anak, alam ko na ngayon. Oh, bakit ka naman umiiyak? Kasi po, kung hindi po dahil sa akin, hindi kayo pupunta ron eh. Ano ka ba? Hindi yan totoo. Kasasabi mo lang na hindi ikaw yon. Niloko lang ako ng aswang kaya napunta ako ron. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Pero po... Basta, hindi mo kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan mo naman, hindi ba? Opo. Tulungan mo na lang si Mama. Tumingin-tingin ka sa paligid kung may sumusunod sa atin, ha? Opo, sige po. Ray, malapit na ba tayo? Konting-konti na lang. Hintayin mo ha. Huminga ka ng malalim. Malapit na talaga tayo. Mama, Papa, parang sumusunod na naman po siya. Lintik na yan. Hindi talaga ako tantanan ng aswang na yan. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Ray, bilisan mo na. May nakasunod na naman daw sa atin.
Ano bang problema mong aswang ka? Mama, nasa ilalim po siya ng kariton. Kainis na mga aswang to. Kumapit kayo riyan. Mukhang gusto niyang patumbahin ng kariton. Kaya nga bilisan mo na dyan. Kailangan makarating na tayo kay Aling Lita. Sumasakit na ang tiyan ko. Nawawalan na ako ng lakas. Mama! Umakyat na po siya sa kariton! Umalis ka na rito, aswang ka! Huwag mong sasaktan ang mama ko! Sabuyan mo ng asin, June. Ito ang garapon. Kunin mo. Yan! Itong bagay sa'yo! Masama ang ugali mo! Inaaway mo ang magulang ko! Umalis ka na, kung hindi, ihahagis ko itong... June! Ikaw na aswang ka? Ayan, nasipa ako siya. Ray, ihinto mo ang kalabaw. Bumaba ka dyan. Nalaglag si June sa kariton. Ha? Naku, ang anak ko. Sandali lang. Kala, hinto muna. Hanip ka, sinusugod na kami rito, hindi ka man lang tumulong. Sabi mo kasi bilisan ko na. Tignan mo ang anak mo ron. Nahulog siya sa kariton dahil sa aswang na yun. Puro problema itong panganganak ko. Kaloka na. Hindi ka na makakaulit talaga sa akin, Ray. June, nasan ka? Papa, nandito po ako! Hindi po ako makaakyat! Naku po, June. Kumapit ka lang. Konting pagkakamali mo. Malalaglag ka sa malalim na bangin. Kumapit ka sa kamay ko, bilis. Ray? Sandali lang, Mia. Ililigtas ko lang ang anak mo. Ray! Tumatakbong mag-isa si Kala! Ray! Mia! Kala! Huminto ka! Mama! Naknagteteng naman. Puro na lang problema. Kasalanan to ng aswang na yun eh. Aba, bigla ka nagpakita. Tapusin na natin to. Hindi kita uurungan. Habang tumatakbo ang kalabaw ay umaalog naman sa loob ng kariton si Mia. Hinahabol naman nila Ray at June ang kariton na lumalayo na sa kanilang paningin. Namasdan ni Mia ang buwan na bilog at napamura siya dahil sa pagkakaalam niya ay malakas ang mga ito kapag kabilugan ng buwan. Muling sumampa ang kuripap sa kariton at sumugod sa nanghihinang si Mia. Kinagat ng aswang ang kanyang braso kaya iwinasiwas niya ito. Nag-ipon si Mia ng lakas at sinuntok ito sa bandang ulo pero sa tigas ng ulo ng aswang ay hindi ito natinag kaya kinagat na lang niya ang tenga nito. Dumaan sa batuhan ng kariton kaya umangat ito at tumalsik si Mia. Nakahawak pa siya sa gilid ng kariton ngunit bumitiw rin dahil nakaladkad na siya. Puisit! Hindi na ako makagalaw! Nanghihina na ako! Pagod na ang katawan ko! Hindi ka pa talaga nagsasawa, aswang ka! Sumulpot ka na naman! Tumilapon ka na! Ano ba kasi talagang kailangan mo? Huwag mong kunin sa akin ang anak ko! Kung kailangan kagatin kita ng paulit-ulit, walang problema sa akin! Lumayo ka sa kanya! Iha, ayos ka lang ba? Aling Lita, ay salamat po. Patingin ang pulso mo. Naku, manganganak ka na. Rene, ikaw nang bahala sa aswang na yan. Ako nang bahala kay Mia. Opo, Nay. Ano kuripap? Kung nag-aalinlangan ako nung huli natin pagkikita, hindi na ako mag-aalinlangan ngayon. Si Ray at ang anak ko. Huwag mo muna silang intindihin. Ikaw ang mahalaga. Mahahanap natin sila. Kaya mo pa bang tumayo? Hahanap tayo ng maayos na pwesto. Salamat sa Diyos at nakita niyo po kami. May sumundo sa amin kanina dahil may nanganak malapit dito. Kaya pagkatapos kong magpaanak ay naglakad kami pa uwi. Mabuti narinig namin ang sigaw mo. Nung una hindi namin alam na kayo yun. Pero nakita namin ang kalabaw na may kariton na may nakasulat na Kala. Kaya alam na namin. Nasan po yung kalabaw? Tinali ni Rene sa isang puno. Maraming salamat po sa pagtulong. Pero bakit po tayo naghahanap ng pwesto? Hindi ba dapat maghanap tayo ng masasakyan? Sa tingin mo ba may dumadaan bang sasakyan dito? Yung kalabaw po namin, sakyan natin. Ang sakit na ng tiyan ko. Dito na kita paaanakin. Ha? Pero po, teka lang. Huwag kang maarte dyan. Kesa naman mamatay kayong dalawa.
Huwag kang mag-alala, dala ko ang mga kailangan kong gamit. May natira rin akong bigkes at katsa galing sa nanganak. Binigay niya ito para may ibang makinabang. Swerte kang bata ka. O, dahan-dahan lang. Dito, pwede na tayo rito. Seryoso po ba kayo, Aling Lita? Mukha ba akong nagbibiro? Humiga ka. Aayusin ko itong gasera na dala namin para may ilaw tayo. Ayoko pong manganak dito. Utang na loob, Aling Lita. Lalo pa't may aswang sa paligid. Paano kung... humihilab na naman. Matigas ang ulo mong bata ka. Mabuti na lang malakas ang loob mo kung hindi baka nahimatay ka na sa mga nangyayari ngayon. Paaanakin kita o mamamatay kayo ng anak mo. Wala na po akong pagpipilian. Lintik. Sige na, paanakin niyo na po ako. Paayaw-ayaw ka pa, papayag ka rin naman. Papahiran ko ng langis ang tiyan mo, ha? Kapag sinabi kong ere, umiri ka, ha? Lintik na aswang kasi to eh. Manganak lang ako na mismo ang sasampal sa kuripap na yan. Yan, tama. Magalit ka. Ibuhos mo ang galit mo sa pag-ire para matapos tayo kaagad. Sasampalin ko talaga yung... Sige, magalit ka pa. Ire, konti na lang. Ire pa. Puwisit na buhay to. Humanda ka sa aking aswang ka. Lulutuin kita, animal ka. Ire pa, Mia. Nakikita ko na ang ulo niya. Isang malakas na ire pa. Pagod na po ako. Ang bilis mo lang manganak. Epektibo talaga kapag galit ang nanay. Babae ang anak mo. Babalutin ko lang at lilinisin sandali, Salamat sa Diyos. Hintayin talaga ako ng aswang na yan. Mata lang niyang walang latay sa akin. Mia! Mama! Ray, June, anak. Diyos ko po, kayo lang dumating kung kailan tapos na manganak. Mga lalaki talaga, sa una lang magaling. Ray, babae ang anak natin. Ayos, meron na tayong babae at lalaki. Bago kaya kayo matuwa, tulungan niyo muna ang anak ko ron. Ikaw, Mia, hawakan mo itong sanggol at lilinisan lang kita. June, bantayan mo ang mama mo, ha? Tumingin ka sa paligid. Opo. Anak, may galos ka. Kahit madilim nakikita ko pa ang dugo. Wala po ito, Mama. Nasa lugsog lang po ako sa puno. Nakakatuwa po at nakalabas na ang kapatid ko. Nay, papunta na dyan ang kuripap. Baka atakihin kayo. Mama, nandyan na naman siya. Lintik talagang kurimaw na yan? Kuripap, anong kurimaw? Lumayas ka rito, Kuripap. Wala ka nang magagawa. Naisilang na ang bata. Hindi mo na siya masasama pa sa'yo. Galit na galit po ang mukha niya, Mama. Kumuha ka ng asin, anak. Hindi ba may dala tayong asin? Isaboy mo kapag lumapit sa'yo. Mama, kinakausap niya po ako. Ano na naman sinasabi ng kuripap na yan? Huwag mong pakikinggan. Huminto ang Kuripap. Nakatingin na lang siya sa'yo, Mia. Ano? Huli ka na, no? Hindi mo na mapapatay ang anak ko. Akin lang siya. Akin lang. Umalis ka na kung ayaw mong mapatay kita. Dadagukan talaga kita kapag lumapit ka sa akin. Bakit gayon ko lang naisip? Mia, June, ayos lang ba kayo? Dito ka lang, Ray. Pagmasdan mo lang sila. Pagmasdan? Paano kung lapain niya mag-iina ko? Hindi niya yun gagawin. Paano ka nakasiguro? Bakit nakatingin siya sa akin, Aling Lita? Paalisin na natin yan. Baka salakayin pa tayo. June, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nakikita? Ang alin po? Kung gaano siya kalungkot. Malungkot ang aswang? Sigurado dahil hindi niya nakuha ang anak ko. Mali ka. Wala ka bang bugso ng damdamin? Alam mo ba kung paano nabubuo ang mga kuripap? Dahil sa mga hindi nabuhay na anak. Marahil siya ang dapat na anak mo. Ano? Hindi totoo yan.
Siya ang anak mong nalaglag nun sa sinapupunan mo. Sa tingin ko'y galit siya sa'yo dahil doon at ayaw niyang maulit muli ang nangyari. Hindi nila kasalanan na maging kuripap o masamang elemento, pero yun ang nangyari sa kanya. Anak, sorry. Hindi ko alam na buntis ako noon. Hindi ko sinasadyang mawala ka sa akin. Maniwala ka. Hindi ito totoo. Wala tayong magagawa kung hindi ka maniniwala. Ang nanay ko ay kagaya rin ni June. Naririnig at naiintindihan nila ang sinasabi ng mga elemento o kakaibang nilalang. Kaya ka ba galit sa akin dahil naging ganyan ka? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na rin, Mia, kung hindi ko nalaman kaagad. Hindi kasi siya nagsasalita tungkol doon. Ang lagi ko lang naririnig sa kanya ay masama kang ina. Oo, masama nga akong ina. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya, maniwala ka. Wala akong alam noon. Tatanggapin ko ang parusa na gusto mo kung yun ang nais mo. Huwag mo lang kukunin ang kapatid mo. Huwag mo lang ipagkait ang bagay na hindi ko naibigay sa'yo. Ako na lang ang kunin mo. Hindi. Huwag, Mia. Ako na lang. Total, ako ang dahilan kung bakit ka nabuntis noon. Ako na lang ang kunin mo. Mama, Papa, ako na lang po ang sasama sa kanya. Mas kailangan po kayo ng kapatid ko. Nakakakilabot kayong mag-anak. Pinahirapan niyo pang mamili ang kuripap. Kunin mo na lang kung sino sa kanila ang gusto mong kunin. Basta wag lang ang sanggol. Nay, bakit ka naman po nakikialam sa kanila? Wala lang, para matapos na. Hindi, ako na lang. Ako naman talagang may kasalanan ng lahat eh. Ako na lang ang kunin mo. Ako na lang ang kunin mo! Huwag na maging ako, pakiusap! Umalis na siya. Tumakas na ang kuripap. Tigilan niyo ng pag-iyak. Ha? Bakit bigla na lang siyang umalis? Hindi, saan na siya nagpunta? Malamang kinilabutan sa kadramahan niyo kaya umalis. Si nanay talaga. Umuwi na nga tayo. Tulungan mong alalayan si Mia sa karito nila. Padali na kayo at baka pati ang kalabaw nyo ay hindi na kinaya ang drama. Baka tumakbo palayo. Mahal, bubuhatin kita papunta sa kariton. June, humawa ka sa damit ko. Opo, Papa. Sasamahan namin kayo sa lugar kung saan namin tinali ang kalabaw. Halina kayo. Hahawakan ko ang sanggol. Hindi na po. Ako na po ang hahawak sa kanya. Napakatibay ng loob mo, Iha. Magpakalakas ka palagi. Maraming salamat po talaga sa lahat. Grabe ang pinagdaanan ko. Para akong sumabak sa pelikula. Ngayon, naniniwala ka na ba sa mga aswang? Opo, akala ko dati hindi yun totoo eh. Bukod sa mga pangontra, dapat mo ring aralin na magdasal sa Diyos. Mas importante yun kesa sa lahat ng pangontrang meron tayo. Opo, salamat po sa payo. Ayan na ang kariton. Kala! Akala ko hindi na kita makikita eh. Alalay lang, Mia. Up! Ayan na. Maraming salamat at nailigtas niyo si Kala. Kung hindi ko na alam ang gagawin. Hiniram ko lang to sa kapatid ni Mia na nasa ibang probinsya. Pabalik na yun, lalo na at nalaman nilang nanganak na si Mia. Walang anuman. Ingat kayo pare ha. Hoy, Ray! Huwag kang pasaway kay Mia ha. Mahina pa siya ngayon. Maraming enerhiya ang nawala sa kanya. Pakainin mo siya pag uwi mo. Mag-alay kayo ng dasal sa namayapa ninyong unang anak. Magsindi kayo ng kandila. Kaya siguro siya ganon ay nakalimutan nyo na siya. Maraming salamat, Aling Lita. Tatanawin po naming malaking utang na loob ito. Huwag kang magpasalamat dahil hindi ito libre. Babayaran niyo ako, no? Ay, opo. Huwag po kayo mag-alala sa magiging bayad. Ito po, muntikan ko nang maiwala itong pambayad. Mabuti na lang tinali ko sa bewang ko. Mabuti naman. Kung hindi, pababalikin ko ang aswang dito. Huwag naman po, Aling Lita. Pagod na po ang katawang lupa ko. Hala, sige at umuwi na kayo. Mia, dahan-dahan lang ang kilos ha. Kung gusto mong humiga sa kariton,
Pwede naman basta alalayan mo ang sanggol Kung maaari, alalayan mo ang ulo niya. Oo, maraming salamat sa paalala. Maraming salamat sa tulong mo, Rene, ha? Lalo na kapag hinihimatay si Ray sa takot. Ang totoo niyan, ang kwento niya ay hinimatay siya pagkaahon niya kay June mula sa bangin. Mabuti ginising ni June. Huwag mo naman akong siraan, Rene. Atin-atin lang dapat yun hindi ba, June? Pasensya na po, Papa. Naikwento ko po sa kanya kasi nagtanong siya kung saan tayo galing. Loko kang bata ka. Ipagtanggol mo naman ako paminsan-minsan. Handa na kaming umalis. Maraming salamat po sa inyong mag-ina. Mia, si June bantayan mo. Malaki ang potensyal niyang makakita ng mga hindi pangkaraniwan. Kaya naman kailangan mo siyang alalayan maging ang bago mong anak. Tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Dito na po kami. Ingat po kayo sa pag-uwi. Kayo rin. Ray, mahal, dahan-dahan ka lang sa pagpapatakbo ng kariton, ha? Nahihilo ako kapag nauuga Pasensya ka na. Oo, dahan-dahan ko lang patatakbuhin. Ay, nakakatawa na nakakainis. Ako pa talaga ang punot dulo ng lahat. Huwag mong sabihin yan. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo alam na buntis ka noon. Hindi ko magawang isipin. Ako ang may kasalanan ng lahat Nadadala ka lang ng bugso ng damdamin. Ang tangi lang natin magagawa ay alayan siya palagi ng panalangin. Tama ka. Nang makauwi silang magpamilya ay walang sinayang na oras si Ray at naghanda ng makakain. Dahil gabi na at wala silang mabilhan ng lulutuin ay nagpakulo na lang ng tubig si Ray at tinimplahan. Nilagyan niya rin ito ng talbos upang makahigop ang asawa ng sabaw. Nag-alay rin sila ng pagkain para sa anak at nagsindi ng kandila. Ilang araw lang ay umuwi na rin ang pamilya ni Mia. Napagdesisyonan nila Mia na tumira na lang sa lugar na yon kasama ang pamilya, ang mga magulang niya. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin ni Mia ang mga nangyari sa kanya. Sumusunod na siya sa mga pamahiin at tradisyon upang hindi na mapahamak. Palagi rin siyang nag-aalay ng panalangin upang alalahanin ang kanyang hindi naisilang na unang anak. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago po tayo matapos, hindi makukumpleto ito kung walang shoutout. Shoutout po kina Sir Jeffrey Melendres at sa daughter niyang si Jamie from Pittsburgh, California, Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Jem De Hapin from Canada, Miss May Mendoza at sa Barrientos family ng sister niya sa Botolan, Zambales. Ma'am Marie Timbang nakapartner daw po niya ang pakikinig sa ating stories habang nagmamasa. Ma'am Martina Angdasan, Ma'am Elvira Malakas from Bagong Barrio, Caloocan City, Miss Pinky Ko at sa husband niya from Australia, Ma'am Elena Echano at sa Echano family from Bulacan, Ma'am Elizabeth Dunca from Pampanga, Ma'am Juliet Capisnon from Masbate City, Miss Jessica Rojas from Kuwait, Ma'am Rida de la Cruz, Ma'am Lynette Reparado, Ma'am Sara Raha from Dubai, kay Ching Uy from Lanao del Norte. Shoutout din po tayo kay Ma'am Cherry Coralde na nag-comment sa Namasukang Kasambahay upload. Ang sabi po niya, lesson learned, wag daw pong nanghihimasok sa buhay ng iba at wag pakialaman ng hindi mo problema. Salamat po sa pagko-comment, Ma'am. Miss Angelina Ignacio from California, Ma'am Evelyn Reyes from Korea, kay Melin Penados from Jeddah at sa Penados family sa Cagayan de Oro, Miss Jane de la Cruz from Hong Kong, kay Joffer Garcia from Qatar, Ma'am Marites Nalika na lagi pong present sa tuwing may upload po tayo, Ma'am Jeneline Rodrigo from Cebu, Ma'am Mary Ann Pesino from Singapore at kay Miss Regine Laban Galang from San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po sa mga masusugid nating listeners. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.